Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid sa isang medyo technical pero importanteng usaping ngayon? Titingnan natin yung koneksyon ng isang mineral, yung zinc, at saka ng ehersisyo sa ating pagtanda. May mga datos tayo galing sa isang pag-aaral sa Clinical Nutrition Journal. Ginamit nila yung data mula sa UK Biobank. Malaking grupo yun. So, ang misyon natin ngayon, himayin natin to. Ano ba talagang sinasabi ng siyensya tungkol sa zinc, sa pagiging aktibo, at dito sa tinatawag na biological aging? Tara, simulan natin. Ano nga ba muna itong biological age? Kasi iba to sa edad natin sa kalendaryo, di ba? Oo, magandang punto yan. Kasi yung chronological age mo, yun yung simpleng bilang lang ng taon mo, birthday mo, ganon. Pero yung biological age, iba yung sinusukat niyan eh. Parang tinitingnan nito kung gaano kabilis o kabagal tumatanda yung katawan mo sa loob. Base to sa mga biomarkers, no? Tulad ng kalusugan ng cells mo, level ng inflammation, mga ganyan, pwedeng mas mabata o mas matanda yung biological age mo kaysa sa actual na edad mo. Gets? So, yun pala yun. At madalas nga, pag pinag-usapan ng pagtanda, pumapasok yung mga salitang gaya ng antioxidants, pamamaga o inflammation. Dito ba pumapasok yung zinc? Paano ba ito nakakaapekto? Marami siyang tradaho sa katawan. Isa na yung pagiging antioxidant, parang kumbaga taga-protekta ng cells natin laban sa damage na nagpapabilis ng aging. Tapos, importante rin yan sa pag-aayos ng DNA natin, sa paghilom ng sugat, pati sa immune system. At yun nga yung nabanggit mo, inflammation. Malaki ang papel ng zinc sa pagkontrol ng pamamaga. At alam naman natin, yung chronic inflammation, isa yan sa mga major drivers ng mabilis na pagtanda sa cellular level. So kung sapat yung zinc mo, pwedeng makatulong yan magpabagal ng pagtanda. Okay, malinaw yun. At may bagong pag-aaral nga raw na tumutok mismo dito, no? Ano yung mga pangunahing findings? Dito na siguro yung exciting part. Oo, ito na. Based doon sa pag-aaral sa halos 69,000 na tao galing sa UK Biobank, may ilang key findings. Una, yung mga taong nakakakuha ng sapat na zinc araw-araw, ang recommendation, di ba, mga 11 milligrams sa lalaki, 8 milligrams sa babae. Sila nagpakita ng bahagyang pagbagal sa biological aging nila. Hindi siya ganun kalaki, pero may average delay na mga 0.11 years daw. Aha, okay. May epekto kahit papaano. Oo, pero ito yung kailangang bigyang diin. At ito yung medyo nakakagulat din eh. Yung sobrang zinc naman, yung more than 40 milligrams per day, kabaliktaran yung epekto. Inassociate nila to sa mas mabilis na biological aging. Grabe, yung katumbas daw ay halos 7 taon na acceleration. Ha? 7 taon? Ang laki nun. Oo, 7 taon na dagdag sa biological age, kumbaga. So pinapakita talaga nito na hindi laging more is better pagdating sa nutrients. Balance talaga. Grabe nga. Nakakatakot yung sobra pala. Talaga. Tapos may isa pa, lalo pang gumaganda yung resulta pag pinagsama mo yung sapat na zinc at sapat na ehersisyo. Yung sinasabi nilang minimum na 600 METs per week para lang magka-idea ka, parang mga 150 minutes na moderate activity yan, like brisk walking, yung medyo hinihingal ka pero nakakausap ka pa, o kaya 75 minutes na vigorous activity, like takbo, yung hirap ka na magsalita. Kapag yan sinabayan mo ng tamang zinc, nakita nila na may 31% lower chance ka ng mabilis na biological aging kumpara dun sa mga kulang sa zinc tapos hindi pa active. Wow! So talagang yung synergy, no? Yung pagsasama ng dalawa, mas malakas yung epekto. Hindi lang pala zinc, hindi lang exercise, kundi yung kombinasyon. Okay, sige. Para lang matandaan natin ulit, saan nga ba madalas nakukuha ang zinc? Sa mga kinakain natin. Madali lang naman yan. Maamin yan sa seafood, lalo na sa talaba. Tapos sa karne baka, baboy, manok din, meron din sa dairy products. At saka sa mga nuts and seeds, yung mga buto-buto tulad ng pumpkin seeds, marami rin. So maraming options.
Okay, good to know. Pero syempre, gaya ng kahit anong pag-aaral, lalo na observational ata ito, no, may mga limitasyon din ito, di ba? Hindi pa siguro ito yung final answer sa lahat. Tumpak, oo, napaka-importante niyan. Observational study nga ito. Ibig sabihin, nagpapakita lang siya ng link or association. Hindi niya kayang patunayan na yung zinc mismo ang direktang sanhi. Baka may iba pang factors nakasabay, 'di ba? Lifestyle, ganyan. Isa pa, yung participants karamihan puti from the UK. So hindi tayo sure kung applicable ba to sa lahat like sa ating mga Pilipino. At yung data sa diet and exercise, self-reported. Alam mo naman yon minsan, di ba hindi 100% accurate yung naaalala o nare-report natin? So kailangan pa talaga ng more studies, lalo na sa mas diverse na population para masabi nating solid tong findings. Malinaw yon. Okay, so kung ilalagay natin sa practical na usapan, ano yung pwede mong takeaway dito? Ano yung pwedeng gawin sa pang-araw-araw? Ang pinakamensahe talaga para sa akin ay yung kahalagahan ng balanse. Yung talaga sikapin mong makuha yung sapat na zinc. Hindi kulang pero importante rin, hindi sobra. Galing dapat sa pagkain, yun yung ideal. Yung mga nabanggit nating sources kanina. Ngayon, kung iniisip mo mag-supplement, lalo na't may mga data na nagsasabing marami-rami rin ang pwedeng kulang sa zinc, napaka-importante na kumonsulta ka muna. Magtanong ka sa doktor mo or sa isang registered dietitian, sila yung makakapagsabi kung kailangan mo ba talaga at ano yung tamang dosage para sa lo. Para maiwasan yung panic ng sobra, yung nakita sa study. At syempre, isabay mo yung regular na physical activity. Hindi kailangang grabe agad, yung kaya mo lang consistently. Kaya ang tanong para sa'yo na nakikinig, paano mo kaya mas maisisingit sa routine mo yung mga pagkaing mayaman sa zinc at yung regular na pag-eehersisyo? Oo nga. Malinaw na hindi magic pill yung zinc, no? Parte lang siya ng mas malaking picture. Pero mukhang magandang kombinasyon nga yung tamang level ng zinc, tapos aktibo kang gumagalaw para sa mas healthy aging. Oo, tama. Balance and consistency. At bilang panghuling thought lang siguro na may iwan sa'yo, bukod dito sa zinc at exercise, ano pa kayang ibang aspekto ng lifestyle mo tulad ng tulog mo, paano mo hinahandle yung stress, yung mga connections mo sa ibang tao, ano sa tingin mo ang epekto nito sa biological aging mo, lalo na kung iisipin natin yung konsepto ng inflammation ulit? Isang magandang tanong yan para pag-isipan natin. Maraming salamat sa paghimay natin nito. Hanggang sa susunod nating pagsisid sa mga kaalaman.